Alright, magandang araw po sa inyo. Welcome back po. Sa pagkakataon po ito ating pag-uusapan yung nangyaring hearing sa BICAM kung saan dumalo po si DPWH Secretary Vince Dizon at natanong nga siya ng ilang mga miyembro ng panel paano natin ito ang tanong lang naman po basic kumbaga ang punot dulo lang nito ay paano may iwasan yung mga nangyayari sa mga nakaraan, yung mga insertion ng mga pera at ang mga proyektong hindi totoo, mga ghost project at mga substandard na mga materyales, paano yun matutuldukan, may iwasan. Basically, yun doon naman umikot no? At para hindi na maisama pa sa 2026 budget. Maganda nga yung mga nasabi ni Congressman Rufus Rodriguez, ng CDO. Alam niyo po si Rufus Rodriguez, matagal na po kongresista yan. Magaling ho talaga yan. At tinahangahan natin yan. CDO, magaling pong kongresista. Ang ganda po ng mga sinabi niya. Pero pagtuunan po natin ng pansin yung naging pagtatanong ni Senador Erwin Tulfo kay Vince Dizon. Lagi po natin isipin bilang kalihim o sekretaryo ng DPWH, si Vince Dizon po ay alter ego ng ating presidente. Ang ibig sabihin, ang kanyang sasabihin, ang kanyang gagawin patungkol sa kanyang tungkulin ay aprobado at kinukonsiderang galaw ng presidente. Ang una po kasi may nagre-request po ang DPWH kasi po natapyasan sila ng pondo Ang nire-request sila ibalik yung pondo para sa mga susunod na proyekto. Hindi naman tama naman siya doon sa sinabi niya, hindi naman po kami humihiling ng ibang karagdagan o bagong pondo. Ang gusto lang nila, ibalik yung kinaltas na pondo na nasa Senate version naman talaga ng budget. Kasi daw po, na meron sila ngayong department order, doon paliwanag natin mamaya, doon saan ibinaba nila ang presyo ng mga materyales kasi dati overpriced ang mga materyales Kaya sobra-sobra laki pondo ang nire-request nila. Ngayon, binaba nila ang presyo, tinapat nila sa merkado. Kung magkano sa merkado ang presyo ngayon, ganun na rin ang presyo ng materyales na at ito ay i-implement di umano nila bago pa ang bidding, bago pa magkaroon ng bidding sa mga construction, i-implement na nila ang mga prices ng materyales. Pag-usapan natin itong nakalagay dito sa Department Order ng DPWH sa Section 6. Ito po kasi nakalagay din po doon na mandatory compliance prior to procurement. So bago pa magkaroon ng procurement, bago pa yung mga bidding na yan, mandatory compliance po ito. At nakalagay nga ho dito, the Bids and Awards Committee must require certification from concerned head of office attesting to the application of updated construction materials. Construction materials price, and ensure no procurement commences without certification from the head of the office, and rejects or return any project that is not duly certified, and no procurement activity may proceed without meeting this requirement. Ang ibig sabihin po nun ng Section 6 nila, kailangan po ng approval bago ang bidding para ma-ensure na binaba at nagkakaintindihan ng lahat na binaba na ang presyo ng mga proyekto. Ito sa pamamaraan nito, masisigurado na walang nagpapatong ng presyo doon sa mga materyales at sa mga proyekto dahil itinapat nila yung presyo sa merkado. At gaya nga na sabi ni DPWH Secretary, isa lang naman ang hangarin nila pare-pareho, matuldukan at hindi na maulit o matuloy yung mga nananamantala. Ngayon, yung tinanong siya ni Senador Erwin Tulfo, bakit naman noon may ganito rin naman mga proseso? Dumaan din sa proseso, bakit nakalusot? Anong pinagkaiba? Magandang tanong ho yun. Sabi nga niya, willing pa nga daw sila dagdagan. Willing sila sa kahit na anong additional safeguard na ilagay para lang masiguradong hindi na nga yan mauulit yung mga pangyayaring pagnanakaw. Pero nung tinanong nga siya ni Senator Erwin Tulfo, ang sinagot niya, maganda rin ang sagot niya, ang sabi niya, ang malaking pagkakaiba ng proseso noon at proseso ngayon, ang DPWH noon, ang DPWH ngayon, ang bidding noon, ang bidding ngayon,
at ang mga binabang mga orders ay ito. Ang malaking pagkakaiba ay ang direktiba ng DPWH o ng Pangulo, kasi hindi naman gagalaw ang departamento kung walang utos ng Pangulo. Kaya nga sabi mo natin kanina, alter ego. Ang malaking pagkakaiba ng proseso, ngayon po, sa kauna-unang pagkakataon, sa kasaysayan, ibinabanga ang presyo ng mga materyales. Sa pagkakataon ngayon, at itinapat pa sa merkado, madaling malalaman at makikita kung anong numero ang gagalaw, kasi meron tayo, at kasi alam mismo ng taong bayan kung magkano dapat ang presyo ng mga materyales na yun. Napakagandang safeguard nun para mabantayan kung mayroong nagdo-double price, triple, o kung ano-ano pang mga paraan nila para mapataas ang presyo. At ito, i-implement nila bago ang bidding. So, yung mga construction company na hindi sang-ayon teka lang, patingin nila, lugi sila, hindi na sila papasok sa bidding. Yun ang nakikita natin magiging epekto niyan. Mababawasan niya yun yung mga construction company. Kasi iba nga napatunayan na natin o iniimbestigahan ngayon, hindi man napapatunayan pa, na sinamantala yan. Yung iba ilan pirasong construction company ang kasama sa bidding na pare-parehong silang may-ari, para kahit sino mapili doon, pasok sa kanila, sila pa rin ang kikita. At hindi mababa ang presyo dahil nga overpricing noon at substandard pa ang mga materyales na binibigay. Ang pinaka-worst doon ay nagkaroon pa nga ng mga ghost projects. Dati ghost employee lang problema natin, no? Yung mga ghost employee, ngayon ghost projects na problema. So, kitang-kita ho natin na may ginagawang hakbang gobyerno natin para masiguradong may safeguard ang pera ng bayan. Ngayon, sa nire-request niyang pagbalik ng natapyas sa pondo, hindi naman po yun kalabisan dahil yung po ay kasama sa Senate version ng budget. Ang iniiwasan lang natin, dahil nga duda na ang taong bayan dahil sa marami nangyari, kailangan nilang ipaliwanag kung saan mapupunta at ano ang plano sa mga perang yon. Which is ngayon nga, pinapakita nga nila na mas maraming magagawa dahil bumaba nga ang presyo ng materials, at ito i-implement nila bago pa man ang bidding. Kaya sa Section 6 ng Department Order nila, malinaw naman na nakalagay doon. At walang, sabi nga doon walang procurement activity ang pwedeng magsimula o magtuloy without meeting this requirement. Nang hindi nami-meet ang requirement kasi ang requirement nila, kailangan unang-una may head of office na nag-a-attest sa application ng kanilang mas updated construction. Doon pa lang mabigat na ho yun. Hindi po ba? At karapatan naman ng mamamayang Pilipino maghigpit, kasi pera ng taong bayan, kaba ng bayan yan, na iilang tao ang nagdidesisyon kung saan mapupunta. Ang pinakamasama, hindi nga mapunta-punta sa dapat kapuntahan, napupunta lang sa bulsa. At yan nga, iniimbestigahan na nga sa Senado. At lahat ng investigasyon na yan, at natuklasan ng mga proyektong naitayo noon, maging yung mga 2022 na hindi pa naman presidente si BBM, at mga naaprubahan ng mga proyekto na ngayon natuklasan na hindi naman pala totoong proyekto, pagpapatunay ng political will ang gobyernong ito. Bagamat sinasabi nilang weak si Presidente BBM, mabagal, masasabi kong mabagal, pero hindi ko masasabing weak dahil ang nakikita ko ay isang paggalaw na hindi naman nagawa ng iba. Hindi naman napasug yung ibang mga naging presidente, wala naman naglakas loob para sugurin si Kibuloy at tulihin, bagamat meron siyang mga kaso kailangang harapin at nahatulad pa nga yan sa Amerika. At ganoon din, yung pagkakahuli sa dating presidente Digong Duterte, kumbaga nakita natin na itong administrasyon na ito mabagal man, pero tuloy-tuloy ang ginagawa nilang aksyon at takbang. Yun ang nakikita natin dyan. At ngayon yan, sila Alice Go, nakakulong, yung Pogo, pinatigil. At kasi daming corruption sa Pogo, tinamaang maigi dyan ng mga Duterte. Kaya siguro nagkagulo-gulo na. Kaya tulad na lang ni Harry Roque na law firm pala niya ang nagamit o naging representative ng pamilya na nagdemanda doon sa bagman di umano ni
ni VP Sara Duterte. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo. Kanina po napaliwanag po natin dun sa mga nakaraang video ko kanina na pinost ko, yung tungkol sa mga kahinaan doon sa kasong plunder na isinampa kay VP Sara. Pinaliwanag po natin kung bakit parang ang daming butas na yung kahinaan. Maaari magamit na depensa ng VP Sara. Hanggang dito po muna. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, mag-share, mag-like. Maraming salamat po sa inyo.